superstar! Kayain niyo ako! Kayain niyo ako! Yeah! Good morning! Thank you! I have a question. Sino dito yung gigil na gusto maging milyonaryo sa MUL? Yung mas malakas sa sigaw, yun ang magiging totoo! Sino? Sino dito yung gusto maging global ambassador? Yes! And I tell you guys, ang sarap ng feeling pag nandito ka sa harap, lalo na pag nire-recognize ka. I know, marami sa inyo nanggigigil na. Gabi-gabi na lang, araw-araw na lang, pinapangarap ninyo na one day, aakyat ka rin, i-recognize ka rin. I tell you this, darating yan. Darating at darating din yan. Huwag ka lang titigay. Kasi naniniwala ko, hanggang may aim global, kaya mo. Kaya mo. Sabi mo sa katabi mo, I can! Mahina! Sabi mo, I can! Now the question is, alam kong gigil ka na. Tinawa yung katabi mo kung nagigigil. Ipakita mo nga sa kanya ano itsura ng gigigil. Ha? Ha? Alam niyo ho, naiintindihan ko kayo. Kung ikaw ay nanggigigil, question, bakit ang tagal mo na? Wala pa rin nangyayari. Ha? Puro ka lang gigil. Kung tinatanong ka ng upline mo, kumusta? Upline? Taber. Bakit hindi ka umaangat? Now, I tell you this, it's because you are afraid of risk. Sabihin mo sa tabi mo, risk. There will always be risk. Tandaan nyo ito, you cannot avoid risk. Pag pinag-usapan mo ang risk, the moment na ikaw ay pinanganak, you will face a lot of risk. Pwede ka mag-acquire ng diseases from infancy to childhood, adolescence, hanggang maging adult ka. Ang daming risk. The moment na ikaw lumabas ng bahay, there is risk. Do you remember the time na gusto matuto magbisikleta? Excited ka matuto magbisikleta. Gusto mo matuto. Inggit na inggit ka sa mga nagbibisikleta. Gusto mo ang sarap ng feeling. Lalo pag natuto ka, pag nakita mo ng bisikleta, there's this feeling of freedom. Ang sarap ng bisikleta. Mag-isa ka lang, kaya mo. But then, alam natin lahat ng natutong magbisikleta, lahat po yan nag-face ng risk. Bakit? Kasi alam nila, pwede silang matumba. Alam nila, pwede silang masugatan. Tama ba ako sa mga marunong magbisikleta? Hindi ka pwedeng matuto nang hindi ka bumabagsak. Maraming beses kang bumagsak. Pero ba't gusto mo matuto? Simple lang. Kasi mas mataas ang benefit kapag ikaw natutong mag-enjoy magbisikleta kesa bumagsak. And alam ko, ganun din ang pakiramdam mo. There is risk when you do aim global. Ang daming risk. What are the risks? Napag-usapan natin yung risk. Ano ang mga risk na i-face nyo pag nag-aim global kayo? One, people don't want to join because baka sayang pera natin. Baka walang mangyayari sa investment. What else? Yung effort mo. Yung gabi-gabi na lang napupuwet ka pag-online. Risk yun. Sayang yung pagpupuyat. Yung paglabas mo at pag-iimbita ng mga prospects mo. May risk. Risk of what? Yung reputation mo baka masira. Networking. Ano sasabihin sa mga kaibigan mo? Kamag-anak mo? Ayan na naman si Recruit. Recruit ng recruit. Nakakahiya. What else? Sayang ang time na ginugugol mo. These are the risks. The greatest risk pag ikaw nag-aim global. Now, I tell you this. Yes, there is risk. You cannot avoid risk. But, you can minimize the risk. Pwede mong i-minimize yung risk. How do you minimize risk? Let's pag-usapan natin. R. By being responsible.
I, by taking the initiative. S, by learning a lot of skills. And K, by acquiring a lot of knowledge. Pag pinag-usapan po natin, miss na yan, pag inisa-isa mo yan, pag pinag-aralan nyo, you can minimize the risk. That means, kahit mahirap, kahit maraming challenges, alam kong kaya mo if you're going to follow these simple steps. Pag-usapan natin muna ang knowledge. We all know that there is power in knowledge. Sabi mo nga sa kaibigan mo, there is power in knowledge. Because you know you have an edge. I remember this doctor, a famous doctor, one of the greatest anesthesiologists in the Philippines. Isa ho sa mga nag-mentor sa akin ako estudyante. He said these very words, and I will never forget these words. If you know, you will know that you know less. Ulitin ko. If you know, you will know that you know less. Sa Tagalog, pag nalaman mo, malalaman mo na ang alam mo ay kukunti pa pala. Kasi may nalaman kang bago. Which means, guys, the reason why we are sending our kids to school, we know there is risk. Alam natin yun. Bakit natin sila dinadala sa mga ganda school? Because we know the benefits of learning outweighs greater than the risk involved. Alam natin pag sila naging doktor, pag yan naging engineer, pag yan nagkaroon ng pangalan, pag yan nagkaroon ng titulo, pag yan natuto, alam natin, kaya yan tumayo one day, kahit wala na tayo. That is the power of knowledge. That is the reason bakit pinipilit namin kayo umattend ng trainings. Why? Because yung matutunan nyo sa AIM Global, alam nyo, marami nagsasabi sa amin, alam nyo, maganda sa AIM Global, ang daming learnings. Kahit hindi ako kumita, the mere fact na natuto ako at nag-gain ako ng knowledge, bawing-bawi na ako sa 7,980 ko. Tama ba? Next, skills. You have to develop skills. Ang knowledge, pag hindi pinractice, walang skills na nangyayari. Para magkaroon ng skills, practice makes perfect. Pag lagi mong ginagawa ang isang bagay ng paulit-ulit, darating time, mamamaster mo din yan. Sa umpisa, alam ko, takot ka. Sa umpisa, alam ko, mahihain ka. Pero tuwing nare-reject ka, tuwing nahihirapan ka, pag paulit-ulit mong inuulit-ulit yan, maniwala ka sa akin, darating time, sanay na sanay ka nang ma-reject. Na kahit anong sabihin ng ibang tao, normal na sa'yo ma-reject. Kasi alam mo, tuwing nare-reject ka, papalapit ka na papalapit sa mga pangarap mo. Next, take the initiative. Mga kaibigan, yung iba ho, nag-aaral naman. Yung iba, nagpa-practice naman. Ang problema, hinihintay nila yung prospect nila lumapit sa kanila. Hinihintay nila yung pangarap nila lumapit sa kanila. It will never happen. There is no such thing as free lunch. Wala hong libre. Walang walk in the park. Lahat po tayo maghihirap. Lahat tayo dadaan sa butas ng karayom. But I tell you this, kapag ikaw lumusot naman, lahat ng biyaya, sobra-sobra naman ang kapalit niyan. May kwento ako sa inyo. Okay lang kwento? Meron isang lalaki, matabang-mataba. Siguro mga 260 pounds. Taba! May nakita siya. Isang advertisement. Sabi doon, take the initiative. Lose weight, 100% guarantee. Or your money back. Wow! Lose weight, 100% or your money back. So, siyempre, di ba? Sino kaya pumayag? Sign up siya ngayon. Excited. Talaga totoo to, ha? Sabi nung, yes, sir, totoo to.
Guaranteed yan. Okay, sign up, bayad. At exactly 7 a.m. ng umaga, may kakatok sa bahay mo, yung trainer mo. Aba, okay. The following day, alam niya, 7 a.m. may kakatok. Kaya lang, syempre, dahil first time, tatamad-tamad pa. Pagbukas ng pinto, isang pagkaganda-gandang babae. Nakabikini, 2-piece lang ho. At naka-rubber shoes. Yun lang ang suot. Pero may nakalagay na placard at nakasulat, "If you catch me, I'm all yours." Aba, siyempre yung lalaki, di ba? Bata! Sabi ng babae, yes! Hinabol! Araw-araw! Hinabol na yung babae. Hindi niya mahabol-habol. Pero you know what? After 1 week, pag-check niya, ang sabi, in the first week, 8 pounds mawawala. After 1 week, 12 pounds nawala. Sabi niya, okay ko sign up ulit ako. Yung higher. Sign up siya the following 1 more week. Guaranteed, 12 pounds mababawa sa'yo. So, siyempre, excited siya. Pagkatok, alam niya kagad ano mangyayari. Pagbukas ang pinto, isa ulit pagkaganda-gandang babae, pagka-sexy-sexy. Eto malupit. Walang bra. Panty lang. Rubber shoes. At talaga naman tayong-tayo. Sabi niyo, hinabol. Hindi mahabol-habol. After 1 week, pag-check niya, 15 pounds ang nawala. Instead of 12, 15. Pa-power, sabi niya. Effective. May master program na susunod. So, syempre, excited. Alam ko lang susunod. Master program na to Todo na to. Sign up! Master program! Biglang sabi ng INT, sir, may pipirmano nga pala kayo. Ano yan? Waiver. Ba may waiver? Syempre, sir, there is a risk. Sabi niya, risk ka dyan. Alam ko na yan! Pirma! The following day, handa na siya. Pag kumatok, alam niyo lang gagawin niya. Eto na ngayon, alas 7, kumatok! Pagbukas ang pinto, isang machong lalaki, nakahubad. Alam niyo na, nakatayo. At ang nakasulat, if I catch you, you're mine. Ang sabi, you will lose 20 pounds. After 1 week, he lost 50 pounds. I know what you're thinking. Walang mangyayari sa buhay mo if you're not going to take the initiative. Stand up for your dreams. Stand up for your goals. Because nothing will happen unless you will change your mindset. You change your mindset now, or no one else will. And finally, responsible. You have to be responsible in all your actions. Yes, there will be consequences. Yes, you will fail a lot of times. But if you're going to accept the responsibility, every time you fall, do not blame others. Do not blame the company. Do not blame your uplines. Never blame your downlines. Pag hindi ka nag-succeed, hindi kasalanan ng upline mo. Pag hindi ka nag-succeed, hindi lalong kasalanan ng downline mo. Pag hindi ka nag-succeed, ikaw lang ang may kasalanan yan. If you take the responsibility, one day, you will face the truth. Ikaw lang ang pwedeng tumulong sa sarili mo at wala nang iba. Since marami hong first-timer dito, tatapusin ko ito ng huling kwento. Yung paborito kong kwento. Meron isang Indian chief, 65 years old. Indian. Kinasal sa isang babae, 18 years old. Na-imagine niyo ba? 65. Kinasal sa babae, 18. After ng kasal, anong sumunod?
Reception, kayo talaga. Inuuna nyo kagad ang honeymoon, masyado kayo excited. Diba after ng kasal, papakainin nyo mga bisita? Reception. After ng reception, ano susunod? Ayun, honeymoon na. Yung mga Indians, nakatira sa bahay na ang tawag ay parang tent, ang tawag ay tipi or wigwam. Pumasok yung babae, 18, kaganda. Pumasok yung lalaki, 65, kay tanda. At ang sabi ng lalaki, as usual, honeymoon. Siyempre, sino nang gigigil? Yung lalaki, anong sabi? Why? Let's fight. Alam na ho natin ang ibig sabihin. Yung babae, dahil asawa na, wala siyang magawa. Dahang-dahang nagubad. Alam niyo naman mga babae, gusto dahan-dahan. Talaga namang slowly at sinabayan pa ng music. Bubo ba? Sabi ng lalaki, biglang may kumatok. Wala pa may kumatok. Sinilik nung Indian chief yung kanyang kanang kamay. Siyempre siya yung chief. Sabi ng kanang kamay niya, Chief, I am very sorry, but there's a war. We have to go. We have to fight. So yung chief sabi, okay. Kinausap yung asawa. Why? There is a war. I have to go. I have to fight. I'll be back. We will fight. 6 months after, take note, 6 months, nakipagdigmaan siya. Panalo, sugatan, pero excited. Alam niyang babalikan niya asawa niya. Balik sa bahay at excited. Pagbukas, nakita ang asawa. Ang sabi niya, why? I'm back. Let's fight. Yung babae nakatalikod, umiiyak. Pag-ikot, buntes! Sabi ng lalaki, many moon come, me no come, how come, debe come? Alam mo, sabi ng babae, husband, I am sorry. Many moon come, you no come. That's why many man come, that's why debe come. Now I tell you this. Beginner ka? First timer ka? If you are not going to grab the opportunity, somebody else will. Kung hindi mo gagawin ngayon, sino ang kikilos? Habang bata ka, habang may lakas ka, habang may oras pa. Since my aim global, sunggaban mo na. Kung hindi man para sa'yo, okay lang. Ang importante, sumusubok ka. Ang mahirap sa atin, hindi ka pa sumusubok, kakaumpisaw pa lang, ang dami mo iniisip, hindi yan ito para sa akin. Mahirap yata. Hindi ka pa sumusubok. Sumubok ka muna. Kung wala mangyari, okay lang. At ang pinakamahirap sa lahat, kung kailan ka tumanda, saka ka maghahabol. Gusto nyo ba yung 80 ka na, 90, 90 years old, saka ka maghahabol? Ano na itsura mo nun? Asan yung opportunity? Sasali ako. Sinong re-recruiting ka? 90 ka na, saka ka maghahabol? Yumaman ka man, hindi mo na may enjoy. 90, successful, ano itsura mo? Ang ganda ng BMW ka. Nasaan na nga ba? Kasama ka sa Amerika, 90. Ano itsura mo? Ang ganda ng Amerika. Arthritis ka. Di ba mas maganda? Habang bata, sige lang, mag-fail ka, okay lang, ikaw mag-succeed ka. Tingnan niyo ako. Dahil mas masarap mag-succeed habang bata. Mas marami ka matutulungan, mas marami ka magagawa. Ikaw ngayon nakaupo ka, kung naniniwala kang kaya mo, tumayo ka! Sabihin mo, I can! Sabihin mo sa katabi mo, next year! Successful na ako! Isigaw mo, next year! Global ambassador na ako!
Talaga, Brad? Iba ang energy. Wala.